believer of Christ. Ito yung kanyang komento at nako ang Diyos gumawa pero bawal tayo gumawa. Exodo 20. Dito naman tayo kay Charia F. Kimson. Bawal naman talaga gumawa ng rebulto para sambahin at bagong tipan na po tayo, hindi na luma po. Mali ka pa rin. Kung meron akong mababasa na ikaw at ako pinagbawalan gagawa ng imahin, anib ako sa inyong sikta. Pero ito lang talaga ang aking friendly response po sa inyo, no? Ito nga ang aking friendly response. Bakit hindi kayo naaasar sa rebulto ni Rizal? Tao ang gumawa dyan eh. May mga sculptor. Bakit ang rebulto sa simbahang Katoliko lang kayo asar, atat na atat at galit na galit, pinagbabasag pa? Bakit yung rebulto ni Jose Rizal? Hindi, wala kayong planong basagin. Subukan nga ninyong puntahan doon sa plaza yung rebulto ni Rizal. Baka hahabulin kayo ng gobyerno kung subukan yung basagin. Kasi nga, ito nga, sabi nung isa na si Charia F. Para sambahin daw. Kung ang paggawa ng rebulto, ang purpose para sambahin, bawal talaga yan. Pero ang aming rebulto pong ginawa, no? Ginawa po yan hindi para sambahin. To clarify the issue ba, hindi para sambahin, kundi paalaala lang po yan. Katulad sa paggawa ng rebulto ni Jose Rizal ay isang paalaala sa atin kung paano namuhay ang bayaning katulad niya sa mundo. Gayon rin ang mga imahe ng mga santo. Hindi ito mga Diyos-Diyosan. Bagkus nagsisilbing magandang paalaala ng tunay na pagmamahal at pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Visual aid ba sa English? Visual aid. At saka kung makita mo ang rebulto, halimbawa rebulto ni San Jose, maalala mo na ito pala si San Jose, no? Siya pala ang foster father ni Jesus Christ, the protector. At syempre, si San Jose isinilang, nakita talaga yan. May mga gifted na sculpture talaga ang gumagawa, no? Either hammering or molding. Ayan yung mga kapatid, may gifted talaga. Kaya ang tawag doon, no, art is an art, no? Art talaga 'yan. Ang daming art, kung pag-usapan natin yung mga art, ang daming mga ginagawa ngayong larawan, no? Talking about art. Pero bakit gigil na gigil kayo sa rebulto ng mga santo, pati rebulto ni Mother Mary at ni Jesus? Bakit kayo gigil na gigil? Hindi man lang kayo gigil na gigil kay Jollibee. Jollibee, McDonald's, no? Buti na lang si Chowking, walang rebulto ni Chowking. Ano pa bang mga rebulto diyan? Alam nyo ba, meron talagang pinagbawal na rebulto sa Katoliko. For your info po, no? Merong pinagbawal. Ano yung mga pinagbawal? Señor Santo Niño na kulay green, na anong tawag doon? Yung Santo Niño palaboy, yung may dalang coin purse, yung paswerte-swerte ba? Yun yung pinagbawal. Yeah. Depende kasi yan sa purpose. Yung swerte. Depende yan sa purpose. Kasi Charia F. Kimson, sabi niya, bawal gumawa ng rebulto para sambahin. So, ang rebultong tinutukoy niya is ang purpose para sambahin. Ngunit, to clarify the issue, ang rebulto na nasa simbahang Katoliko ay hindi para sambahin. Mali lang ang inyong interpretasyon. Kaya, delikado yung small knowledge is dangerous. To your health. Is dangerous to your health. Ayan po, klaro po, na kung sinulat dito sa Biblia na bawal ninuman mag-ukit ng rebulto,
no? Bawal ni naman mag-ukit ng rebulto. Eh di hindi kami mag-ukit ng rebulto, mga Katoliko. Pero wala namang nakasaad dito na bawal ni naman mag-ukit kasi inutusan naman ng Diyos si Moses. Oo, inutusan. At saka, sabi niya ni Chariafe, sa bagong tipan daw tayo. Eh bakit nakasulat diyan sa Colossians chapter 1 verse 15? Jesus is the image of the invisible God. Sa Tagalog, si Jesus ang larawan sa hindi makitang Diyos. O, di ba may larawan si Jesus kaya inukit? Sabi naman nila, ay, larawan yan ng artista, Sister Aden. Kasi hindi niyo alam. Artista Meron nga, di ba? kaya nga artista nga yan. Pero meron talagang Hindi naman pwede kinukopya, meron talagang binasihan na image. Yun yung The Shroud of Turin at saka yung Veil of Veronica. Yun po ang batayan kung paano po inukit yung mukha ni Jesus. Hindi po yun si Jim Caviezel. Kasi Basta actor the yun. concept, the idea. Pero nandyan yung idea, nandyan yung concept. Pwede nga mukha ni Bilyami, di ba? Pero kung lagyan yan ng sungay, edi syempre, nako, delikado talaga yan. Bakit yung Buddhism, may Buddha, hindi kayo gigil na gigil? Yung Islam naman, may half moon, nalarawan, bakit hindi kayo gigil na gigil? Inyo namang mga argumento, kasi hindi niluluhuran nila, nagpatira pa nga yung mga Muslim eh. Oo. Tapos kung ang issue na naman, pagpatira pa, paghalik, pagyakap-yakap, pagpunas-punas, ay hindi yan pinunasan na ang ibig sabihin ng pagpunas, pagyakap, at paghalik sinamba. Kayo nga, pinupunasan nga ninyo yung kayo mga pastor, diba? Pinupunasan niyo yung ng inyong ano lang tayo kasi napakabastos naman kung atin pong sabihin, no? Meron kayong pinunas-punasan. Hindi ibig sabihin pinunasan mo yung asawa mo, sinamba mo. Hindi, kaya nga little knowledge is dangerous to your health. If symptoms persist. Consult your physician. Consult your quack doctors. So, klaro, paulit-ulit na lang itong issue. Kaya, shout out talaga sa lahat no, ng mga nagpaulit-ulit. God bless. No, wag magalit, wag ma-offend. Ako po'y nagpapaliwanag lang.